Muli, magandang araw sa ating lahat. May tanggap tayo ngayong dryer. Ang tatak niya ay Eureka. Medyo makinis pa naman yung dryer na yan, guys. Ang issue niyan, guys, ay sabi ng may-ari ay hindi na raw umaandar yung makina, guys. Yan, tinignan natin yung drum, guys. At pinaikot-ikot natin ng konti. Okay naman, guys. Stable naman yung kanyang drum, guys. Yan, yung likod, okay na din naman. Yan, baklasin na natin, guys, para makita natin yung kondisyon ng makina, kung ano ba talaga ang problema niyan. Siyempre, kailangan nating dukutin ng T-wrench yung kanyang tornilyo dyan sa pinaka kabitan sa coupling ng drum, guys, para mailabas natin yung makina. Yan, baklas na natin yung kaha sa ilalim. Yan, testerin naman natin, guys, kung anong problema ng mga wire, ba't kaya hindi yan umaandar, guys. Yan yung yellow, yung linya ng capacitor, okay naman, guys, may palo naman. At testerin natin yung line capacitor, guys. Yan, mukhang open yung line capacitor, guys. Yan yata ang laging problema, kaya ayaw umandar ng dryer na yan, guys. Pagkatapos nga, tanggalin na natin yung tatlong tornilyo dyan sa pinagkakapitan ng makina, guys, sa pinakakaha nya. Kailangan kasi matanggal natin ang makina na yan dyan sa kaha para madali nating marirepair yung makina na yan, guys. Yan nga, natanggal na natin at itabi muna natin yung pinakakaha nyan, guys. Yan yung aking pina-DIY na pang reshop, guys, at pinagbabaklasan ko ng mga makina ng washing at dryer, guys. Nagready na rin nga pala ako ng concrete nail at pang-ipit para mapalusot natin yung pinaka-remache niyan, yung lock ng makina, guys. Kahit ano namang pang-ipit ng concrete nail ay pwede, basta matanggal lang natin yung remache dyan ng makina, guys. May katigasan lang talaga yung lock niyan, kaya kailangan pwersahin talaga natin ng todo-todo yung pukpok, guys, para lumusot yung lock niyan sa makina. After nga natin mapersa yan, ay ilipat naman natin dito sa kabilang butas para tuluyang lumusot yung pinaka-remache ng makina, guys. After nga natin matanggal, ay tanggalin na natin yung takip. At medyo mahigpit pa yung pagkakapit ng makina dyan sa housing, kaya sinakwat-sikwat muna natin ng flat screwdriver, guys. Kailangan persa-persahin din natin yan para tuluyang umangat yung stator dyan sa housing, guys. Yan, sikwat. Yan, okay na, guys, tanggal na. Yan na nga yung itsura ng stator, guys. Mukhang kinakalawang na rin at nabasa na yung pinaka-coil nya. Medyo makalawang na rin yung chassis. Yan yung 4 na perasong remache na natanggal natin sa makina. Pagkatapos ay grinderin muna natin yung kalakalawang niyang chassis para pagkatapos niyan ay pipinturahan muna natin ng silver yan para maging presentable naman sa tingin ng may-ari. Grinder lang natin ng mabuti para maging malinis yung parts na yan, guys. Tapos nga ay buga-bugahan muna natin ng silver para maging mukhang bago naman yung chassis natin, guys. Yan, buga-bugahan muna natin ng silver, guys. Bugahan natin mabuti. After natin maputuyo yan, guys, ay ito namang ilalim ang ating i-sprayan. Yan, mukhang nagbabago-bago na ang itsura nya pagkatapos nating ma-sprayhan ng silver. Yan, mukhang bago na uli at wala nang bakas ng kalawang dyan sa chassis, guys. At eto na rin yung bagong stator, guys. Pinapasadya ko pa yan, pinapa-rewind ko. Kita nyo naman, may pangalan pa yan, guys. Ayan, oh. Rewind talaga ginagamit tong stator kasi mas matibay talaga yung rewind. Ayan, oh. Iwas backcab na rin syempre. At nag-ready na rin ako ng bagong capacitor para bago talaga yung ikakabit natin. Yan, pati tornilyo ay niready ko na rin para dyan sa chassis para ma-align natin ng mabuti. Fast forward natin ng konti. Yan, pagkatapos nga ay kumuha muna ako ng wire na pwedeng pan-testing natin dyan sa ating makina bago natin ikabit sa chassis mamaya. I-connect muna natin yung mga wiring at lalagyan muna natin ng insulator pansamantala. Yung live ng ating rewind dyan ay yellow. Tapos yung line capacitor naman ay kulay blue. Tapos yung single sa capacitor naman ay kulay red. Kung napansin nyo kanina, may nakadikit na
masking tape niya sa wire. Yun ang kanyang pinaka wiring instruction guys. At yan nga ay connect na nating mabuti yung mga wire guys, at lalagyan na rin natin ng insulator yung red para maya maya ay matesting na natin guys. Yan, ayusin lang natin ng konti at maya maya isasaksak na natin sa outlet yan guys. Yan, saksak na natin guys. At ipitin muna natin ng long nose para hindi pumalag yung makina. Ayan, umaandar na guys. Pinong-pino yung andar ng ating makina. Testing yan, medyo nagwawala-wala pa ng konti habang binubunot at saksak natin sa outlet. Pasensya na sa ingay guys, daming kasing dumadaang sasakyan. Pagkatapos nga ay kumuha ko ng diffuser, yan ang magsisilbing pinakapayong ng ating makina guys. Galing yan sa mga lumang flat screen TV. Binilog lang natin gamit yung pinggan guys. Sa ngayon naman may nabibili ng mga cover ng makina, kaso yan lang ang ginagamit natin para mas matipid ng konti. Dagdag tulong na rin sa ating kalikasan yung ginagawa natin kasi napakatagal mabulok ng diffuser na yan guys. Matibay din naman pang cover yan guys, at talagang di tinatablan ng tubig yung plastic na yan kasi makapal. Yan yung pinaka-preno niya. Di ko na talaga kinakabit yan guys pag ako nagkakabit ng makina sa dryer. Medyo delikado rin kasi yan pag biglang naputol yung kable. Tapos nyan ay kabit na natin yung chassis guys para matesting na natin mamaya kung talagang maganda ang andar ng ating makina. Isentro lang natin mabuti guys para maganda ang pagkaka-align ng chassis. Yan, kailangan nating i-buwal-buwal ng konti at sipat-sipatin yung ilalim para makabit natin mabuti yung shafting ng drum dyan sa coupling guys. After nga natin may tornilyo, nag-ready na rin ako ng ating wire clip. Yan, wire clip ang ginagamit natin para hindi burara yung pagka-wiring. Syempre, meron din tayong cable tie para maipit natin sa wire mamaya pagkatapos ma-wiring. Yan, isa-isay na natin ikabit yung mga wire dyan guys para tayo matapos na sa ating trabaho. Mura lang naman yung wire clip na yan guys, na-order yan sa Shopee at Lazada. 1,000 pieces isang balot, murang-mura lang yan guys. Mas mainam kasi yan kaysa gumamit tayo ng tape na bumubuka naman pagtagal. Yang wire clip, ipit na ipit talaga yung wire niyan guys. Less hassle din sa pagkakabit ng mga wire, kaya yan ang ginagamit ko. Konting pilipit lang ng wire at pwede nating ipitin yan guys. Pagkatapos ay ilalagyan natin ng plastic para maipit natin ng cable tie. Forward na natin ng konti at diretso testing na tayo. Direkta ko muna nga pala guys yung switch dyan sa takip para mapakita natin na talagang umaandar na yung makina. Yan, okay na, umaandar na. So far so good. Okay, isa naman pong trabaho ang ating natapos. Sa mga followers ko dyan guys, maraming salamat. Sana sa susunod na video ay patuloy niyo po akong suportahan sa aking journey sa Facebook at sa YouTube guys. May YouTube channel din po ako guys, Dalfred Medes TV. Yun po ang hanapin nyo guys. Maraming salamat. Hanggang sa susunod.